Hello, hello, hello! Welcome back to my channel. Ito na naman ang ating Ma'am Chinyo. Pag-usapan natin ang buhay-buhay, ang positives lang sa buhay para happy lang ang lahat. So, here we go! Hello guys! Welcome back to my channel! Yes, naligo tayo this afternoon kay bukas ng umaga is pupunta ko ng Manila. Manila kay November 4, pupunta tayo ng agency ko, maaga. So, tomorrow is ano pa naman, is November 3 pa. Sinadya ko talaga na maaga ako doon kasi in whole day, gala-gala muna ako doon ako sa pinsan ko at bumili ako ng mga biskwit, pasalubong ng mga pamangkin ko doon na anak niya. So, pero uwi din ako guys. Bukas pupunta ako doon ng umaga, tapos matulog ako isang gabi, tapos kinabukasan sa November 4 is punta ako ng agency sa umaga sa alas 8, and then pagka 2 p.m. ng afternoon kailangan na sa airport na ko kasi may flight na ako sa 4 p.m. to dito pa uwi. Kaya ito lang yung preparation ko, isang pack bag. Ano nga ba yung hinanda ko? Syempre hindi tayo maghanda ng bongga kasi isang araw lang tayo doon at isang gabi, no? Makiano lang tayo doon, makigala, makitulog lang. Kaya napag-isip-isip ko, pupunta man lang ako doon, bakit di mo na ako sumaglit sa pinsan ko? Kay yung may ano kasi doon may booking kasi na pwede ka sa gabi, possible na kung gabi ka dadating doon, bukas kunwari ng gabi is mag whole night ka doon sa airport kasi kailangan mo ng umaga hindi naman pwede na pupunta pa ako ng Pasig kasi alanganin na siya guys, bitin na tayo sa oras. So kailangan na morning is magpo-flight ako morning ka para whole day is doon ako magtambay sa pinsan ko. Basta yun na yun. Yun na yung plan ko. Ito yung bit ko, isang bag. So titingnan natin kung ano yung mga dala ko, no. Na-arrange ko na to pero ingay ng ang ingay ng fan, siguro mas malakas pa yung fan, mas narinig nyo pa yung fan kaysa kwento ko. Sana naman is nakuha yung kwento ko. Ito, so bumili ako ng piyaya tsaka itong peanut roll para sa mga bata, yung matamis ba. Binilhan ko sila ng biscuits, binilhan ko sila ng mga sa buhok kasi sila mga girls sila, 3 babae silang magkakapatid. Ayan, may mga clips dyan, may mga headband, hindi na headband, pipitsugin, talagang binili ko talaga to para sa kanila. Basta nasa yan, sa ilalim pa. Ayan. Kahit konti lang guys, at least 'di ba, pagpunta mo doon, diyan si tita, masaya yung mga bata. Kasi ako pag pupunta ko doon once na blue moon lang guys, lalo na pag OFW tayo, yung makasaglit-saglit ka lang sa Manila, 'di ba? Yung magbakasyon ka lang or magpupuntahan ka lang. Kaya ngayon na may pupuntahan ako, sinadya ko talagang ng panahon doon, maglaan. Kaya kawawa naman yung mga bata doon. Minsan-minsan lang nila ako makita, yung tita nila. Kasi kami kasi ng pinsan ko is maliit lang yung family cycle. Walang ibang pinsan na nakakilala yung mga anak niya ba, yung sa side ng papa nila. Kumbaga yung papa nila is my first cousin. Wala silang kakilala na yung relatives ng papa nila. Pumunta na ako ng isang bisis doon. Maliit pa yung mga bata, sobrang gaganda, mana sa mama at papa talaga. So yun na nga guys, and then is reveal natin yung packbag ko. Ito nga yung nasa vlog ko na 'di ba, na naghanap talaga ako ng
solo pack bag na yung talagang kahit hindi siya dapat malaki kay 7 kilos lang siya dapat, kasi kadalasan pag may hand carry is 7 kilos lang. So tingnan natin ang laman ng aking bag. So ito yung bag ko guys, saktuhan lang talaga siya sa 7 kilo. Ayan, pang ano lang talaga, personal lang talaga siya, personal pack bag. Kaya kung masyadong malaki rin is sakit din siya sa likod. Ito yung mga dala ko. Dito yung mga toiletries. Nandito yung mga toothbrush, toothpaste, mouthwash, sabon, shampoo. Ayan. Nagdala tayo ng ano natin, kahit isang araw lang tayo. Personal. Iwan ko guys, pag lakad talaga ako, is talaga yung aking ba? Ayaw nang lakad-lakad na ako ng doon is magkakaroon saan mo kunin yung ano mo. Hindi ka magalala kasi wala ito, wala yan, diba? And then ito naman sa sikan, 1 to 2 ito is more on ano siya, ito yung sa mukha ko, sa katawan ko, mga make-up. Ayan ko dito, foundation. Foundation dash on, ito yan sa personal ko. Ito, sinadya ko din siyang ganyan kay may ano siya, may mentol. Kung ano discount sa kamay mo, and then susunutin mo, then yun, mana ka na. Ito naman is may dalawa din siyang compartment. Dito is lalagay ko yung biscuit, yung mga isip ng pagkain. Biscuit, ang dala din ko tinapay na parang siyang cheese. Kaya malay mo, kada sa airport is medyo kung ang mahal na pagkain doon, diba? Dala tayong supply. Ito, itong eyeglass ko. Sa vision. Ito ay ito naman isang power bank at yung charger sa computer ilalagay. Ayan. Isang sling bag kay baka pumunta tayo sa mga tindahan doon or baka sa ng mall. Kasi ulit tayo doon. Kung sabay, okay lang din kung mag-gaya sila na magdala tayo. Kaya naman ito nagdadalhin ko. Isang fish towel lang din ako guys kay pag pupunta ng CR din naman ano sa katawan doon ng bihis, huwag na din yung malaki. So isang ako naman. Dito yung papers, dito yung ticket ko. Yan, ticket ko. Kasi siya dito sa pinailalim. Yan na ilaw. Mas kita. At doon naman sa pinailalim guys, hindi tayo mga ganito. Isang dalawang ano yun, dalawang t-shirt pang bahay ko, isang short, tapos isang panglakad pa, sa isang iba din yung suotin ko pupunta doon, isang panglakad din yun, tapos isang panglakad kay baka kanina, baka mataglit natin na, may isang dessert tayo. Ayan guys, dito yung ano, maganda talaga yung pag nabili ko, kaya ang dami niyang meron pa siya dito, gilid-gilid, hanggang siya na, pero mas magagamit ko talaga siya pag pumunta talaga ako ng Saudi. Marami talaga nilagay. Ito yung mga pagkain ko. Ayan. May ilagay ko na yung bread ko dito, may palang cheese, dito ko siya ilagay. Actually meron na guys ito. Kaya lang, baka siya. Ito. Iwan ko kung ililipat ko siya ng lagayan or dito lang talaga siya. Lagayan mo ano ba, yung transparent ito guys, puti na transparent. Bumili ko ng isang gasin na piyaya, pero nagdala ko ng ilang piraso, kay papakain din doon. Yan. So yun guys, ang preparation natin for today.
sa AirAsia. Sila tissue, ilang ball, ilang ano. Kay mga airplane na yung mga CR. Ayan, CR sa AirAsia. Bye! Balik na ko sa Corona. Exit as indicated. A copy of the safety information card is in the receipt pocket. Please read it carefully. Passengers seated next to an emergency exit are requested to study the operation of these exits in the safety card. Should the need arise, there are fire extinguishers inside this aircraft. Operation of the device is provided on the toilet itself. As this is a non-smoking flight, please do not smoke throughout the flight. Smoking in the toilet will activate the smoke alarm. Tampering with the smoke detector is punishable by law. Thank you for your attention. Wheelchair ba? Wala wheelchair. Okay. Hindi mo alam talaga yung pasikot-sikot sa Maynila, maano ka talaga dito, mawawala. Magtanong-tanong ka lang. Pumunta ako sa meter taxi, kaya pumunta ako dun sa Pasig. Ang mahal, 900 pala yung ano, taxi nila. So, tinuruan ako ni ate dahil same kami Bisaya. Tinuruan niya ako, punta daw ako dito sa Grab. Ayan, Grab. Ito Grab. Magbubok ako dito. Mas ano daw, mura-mura. So, may bagyo pa na timingan na yung pagpunta mo dito, may bagyo. Walang masakyan. Buti may Grab.
na yung banda. Ito na yung banda. Basta dire-diretso mo lang yan, dulo pa. Tumanak na dun sa Mariano. Dito sa may, basta sa may gate ng ako ito. Dire-diretso lang, Paul. Ah. Nakikita mo 7-Eleven dyan. Nakakita ka na ng disaster eh. Kaya ba diniginig mo ngayon? Dito ako. Ewan, madadaanan mo yung 7-Eleven dyan. Tatlong bagyo na to ni Kuya. Hindi pa rin nahanap yung ano mo. Baka sa ano to, sa Biringan. Okay lang at least. Okay lang at least. Alam ko na kung mag-isa ako ba. Okay lang yan po, basta naligaw ka. Kaya nga, at least naligaw mag-isa. Kaya Paul, at least dito lang malapit, tingasa lang. Malapit na ako. Dire-diretso lang, di mo ba nakikita yung ano, 7-Eleven eh. Diretso lang, diretso pa yan. Ay, okay. Baka si Kuya na ako ligaw dyan eh. Pauwi. Ha? COVID yata sa ito, ha? Baka Ayan. Ayan. Ano naman siya yung mali sa gabi? Kita lang siya. Yan, diretso lang yan po, diretso pa. Mulat pa naman. Makikita mo yung 7-Eleven dyan. Yan dapat yung lalabas ko kanina, yung talikong na bicycle na yan. Ah. Yan dapat yung lalabas. Tapos kalima kayo, di ba? Yan o, malapit na 7-Eleven dyan. Kalima na 7-Eleven. Pag may 7-Eleven, papasok na kami sa kaliwa. Kaliwa na lang, sa kaliwa. Diretso pa lang. Diretso lang yan. Sige, sabay pa mo yung 7-Eleven. Oh, diretso na. Diretso pa lang, talang dito. Diretso lang yan. Yan. Diretso lang yan. Malapit na yan. Madadaanan mo dyan yung ano, sa Tarsial. Diyan po, may ikot na kanina, Paul. High school. Hindi ko sa highway. Diretso pa lang. High school ka pa lang. Ayun, high school yan. Ang lalayo ka pa? Diretso pa. Wala katapusan. 3 minutes. Diretso pa. Ah, sige. Mga 2 kinita ka pa. Dadaanan mo. Nagtrabaho si anak ko yan, Noel? Baka may pinagdahan.
may babalik din siya. Diretso pa yan. Baka nakikita na nga kayo eh. Diretso pa yan. Ha? Yang, ano? Pinta ni Noel? Pinta ni Noel. Diretso pa yan. Minsan ni Noel na gumagalang mag-isa. Ha? Minsan ni Noel na gumagalang mag-isa. Ah, doon kasi kami sa kabilang kanto. Ano yun? Nakikita niya. Di Castro, Jollibee yun. Ako. Ang type mo ako. Pick ko. Pero tayo din bakit yan? Nalayo kasi kuya si kuya. Sige pa. Sige pa kami. Diretso pa. Diretso pa. Malapit-lapit ko. Malinit. Ay, natin mo. Nakita mo ito sa reverse. Ah, sige. Diyan. Panit. Pagpahindos kuya. Kapag kayo naman kuya sa ano, di Castro, Jollibee? Salamat kuya. Dapat may makukuha ka. Wala kang nakuha. Meron pa. Meron ka. Dalawa ka ba? Meron ka pa isa. Sino meron ka pa isa? Saan yung isa? Saan ba? Ah, two tokens pala dito. Ay, di na pwede. Ay, isa na lang? O, isa na lang. Meron ka. Tago mo na yan, Betty. Ano eh? Dagdagan na lang natin ng isa. Ito. 5 lang naman. Hi guys, muna yung trend diri sa ano, Paedsa. Taas kayo. Ito siya tama. Train. Next station, Quirino. Sakit ng train. Ang Manila guys, Tagastig Building. Sa Manila, tapos uwi na ako mamayang hapon. 4. Alas 4, anong oras na? All in one ba? All in one. Yung mga kasamahan ko yan. Guys, doon banda yung ano ni Rizal, guys, yung statue ni Rizal. Pero hindi na ako makapunta doon kaya nagmamadali na ako. Dito yung agency namin, oh. Light and hook. Yan. Biometric kasi kami dito sa for visa. Due to turbulence, if you wish to purchase anything from our Santan catalog, for food, beverages, and merchandise items, kindly call on any of our cabin crew by pressing the call button above you. Thank you. Nauling na, pero magsugat sa bagyo. May bagyong Nino.
heart attack yun. Kaya nag-ingot yun. Nadawa. Very good. Para healthy. Okay, ikaw? Guyog-guyog yung plane. Ganila kaya para magkikinig-kinig. Wala ka dihati. Lagi ka lang dihata. Bakit? Hangin. Sabi nga mo, order na lang. Mahal mo kami. Oo. Pwede ka na yung mga plate. Bayad nila sa delay. Pagpadulong na ako November 3 sa buntag may pagsugod sa Baguio or roller coaster. Akong tapat kay natawag yung tanan sa to. Eh wasig utang first time ba grabe yun yung kulbaan. May lihok-lihok kag kiling-kiling magid ang plane. Yang karon pud pag-uli na po November 4. Kiling-kiling yapon. Kaya na pa may bagyo kung nawala si Bagyong Tino. Alas 6 na. Hindi pahaman yata ng lugar. Matay ba hipon lagi? Masay mo, kalit lang pa yun. Pero hindi mo sila kala. Walang tani, positive lang tani nga makaulit. Okay. Patay balang paglugay sa Manila. Ulit nag-CDO. This is the Captain speaking. Welcome aboard AirAsia Flight 6907 bound for Lagindingan. This is an Airbus 320 jet service. First of all, I would like to extend our sincere apologies for the delay of this flight. Mga kain. Just due to Kapit na biya sa akin. our typhoon, Tino. For your flight details, flight time is approximately 1 hour 15 to 1 hour 20 minutes. A total distance of 450 nautical miles. And expect to cruise flight level of 35,000 feet. Right, I expect light turbulence on our way this climb. Sakay plane, sugat ang bagyo. Not inflate your life vest until you are at the exit, as this will slow down the evacuation flow. Your life vest is an oral tube for further inflation. The light comes on upon contact with water and here's a whistle to attract attention. Evacuation flags are located at all exits. Please note where the emergency exits on the aircraft are located. They are being pointed out to you now. Bearing in mind that the nearest exit may be behind you. During evacuation, leave your hand luggage. If smoke is present, keep low and follow the path lights to the nearest exit as indicated. A copy of the safety information card is in your seat pocket. Please read it carefully. Passengers seated next to an emergency exit are requested to study the operation of these exits in the safety card. Should the need arise, there are fire extinguishers inside this aircraft. Operation of the device is precluded on the equipment itself. As this is a non-smoking flight, please do not smoke throughout the flight. Smoking in the toilet will activate the smoke alarm. Tampering the smoke detector is punishable by law. Thank you for your attention. Abot na ta sa Cagayan de Oro. Patay na tayo sa Cagayan de Oro. Yan mga pasayero. Aba ng ano. Hello guys, good evening. Alam niyo guys, tinatamad talaga akong mag-chika-chika ngayon, mag-video-video. Kagaling ko lang ng ano, kagabi, nakarating ako kagabi November 4, yung flight namin is 4 PM, nag-adjust siya ng 6 PM, tapos na-move na naman siya ng 7 PM guys, dahil siguro sa Baguio, maulan pa no. Naka-expected natin doon na parang ano tayo, nag-roller coaster sa taas kasi mahangin, wib-wib yung aeroplano, tsaka pag uwi ko kahapon, talagang ang sakit ng ulo ko. First time ako nasuka guys pagbaba. Ang sakit. Magtagalog ako, kay bakalain niyo nagtagalog ako. Bisaya talaga yung ano ko language ko, pero minsan sa mga video ko is mix siya Bisaya Tagalog para naman makaintindi yung lahat. No, kasi minsan gusto nila yung video nyo, yung mga ibang Tagalog, gusto nang may kachikahan, gusto yung video, gusto makikinig. So tatagalogin natin minsan yung chika natin, lalo na sa may mga ano tayo ba na mga interesting topics. So baka mag ano kayo ba na ano ba yan Tagalog pa. Oh guys, minsan talaga magtagalog talaga ako. Dati pa naman guys, mix yung salita ko. Kay naano ko na siya ba nung nagtrabaho ako doon sa Saudi, kasi halos lahat Tagalog yung kasama ko 5 years doon. Sa 5 years Tagalog yung salita ko, salita namin. Kahit halo guys, may Bisaya, may Ilonggo, lahat kami nagtatagalog para makaintindi lahat. So minsan kahit nandito, minsan nga may words na nagtagalog ko yung anak ko, kaya na-captured na siya guys, pero Bisaya talaga yung language ko no. And then kaya nga back tayo sa topic nung nagbiyahe ako. First time, isang oras lang
Isang oras lang mahigit. Sobrang sakit ng ulo ko guys pagdating ko dito kagabi. Parang kung sa Bisaya pa, nabughat ako ba? Ayun, parang ganun na. Sobrang sakit ng ulo ko, nasusuka ako. Alam niyo guys, nagsuka talaga ako ng ang asim ng laway ko, bitang suka talaga ako pagdating doon sa amin sa Lagindingan Airport kasi Lagindingan yun namin. Pag uwi ko sa bahay, nagpamasahe ako sa anak ko, nagpahaplas ako ng mentol sa kanya sa likod. Tapos ano ko yung ulo ko sa anak ko, buti na lang na hindi tinatamad yung anak ko. Talagang para akong nakulaps guys, nakatulog ako agad. Pagdating ko sa bahay, pinaano ko yung ulo ko, talagang nakatulog talaga ako agad. Kaya para akong nalasing doon sa taas, yung papawid kay ang airplano is nagbibig, ganun siya guys, para yung ulo mo is parang naano din ba, na struggle din. Kaya ngayon, para matapos na yung topic ko ng pagpunta ko ng Manila, kaya tinatamad talaga akong mag-video. Oo, nakapagpahinga na ako kagabi, nakatulog na ako ng maayos. Tapos, 'di ba, na alas ano bang oras? Siguro mga alas 10, nakatulog ako ng alas 10 hanggang alas 8 ng maaga. So nakatulog ako ng maayos. Kanina alas 8 ng maaga. Yan, nakaligo na ako, nakalinis-linis na rin, nakaano na din sa mga gamit. So, medyo tinatamad-tamad pa rin yung auntie nyo, pero para matapos yung topic natin is kailangan natin mag-video, no? Ayun na nga guys, nang pumunta. Alam niyo ba guys, mahaba talaga yung kwento ko kasi ang dami ko sa isang araw, ang dami kong experience, ano? Oh, di na dayon na. Kaya para di pa na maurot. November 3, pumunta nga ako doon sa pinsan ko. Tapos, kumala kami doon sa November 3 ng umaga, di ba? Nagbigay ko ng alas 6 ng umaga. So, dumiretso ako doon sa pinsan ko. Tapos, ang mahal ba naman ng sakayan, ng taxi. Galing sa airport patungong Pasig, aabot siya ng 1,000. Sabi ng meter taxi, may meter taxi doon sa airport. Tapos, pumunta ko doon sa sa Grab, tinuro niya kung gusto daw makamura. So, tinuro niya doon. Pupunta ko doon, nag-book na siya. Nag-book na siya, tapos yun pa din ang 980 plus pa rin. Buti na lang guys is nag-install ako ng Move It. Yun kasi yung nila ba, yung online sakayan nila, something ganyan. So meron siyang motorcycle, yung motorcycle ba, yung single motor. So parang lang 280 lang, 900, tapos kabalin sa 280 wala naman akong gamit, pakbag lang. So tapos grab ko yun. Sabi niya nandun daw siya sa B1. Kung pupunta kayo ng airport sa Terminal 2, kung gusto niyo makamura, nandun yung mga single motor sa B1 sa baba, nandun sila. Kung hindi, mag-install kayo ng Angkas or Move It, lang kayo dyan na single motor or motor, meron dyan, i-click nyo, at saka malilitaw, mas makamura kayo masakay kayo ng taxi, mag-booking, maabot ng 800, 900 yun. Tapos guys, hindi ako sumipot doon sa Grab, hindi ako sumipot, sumakay na ako doon. At saka umuulan kasi may bagyong Itinoy. Umuulan siya, buti na lang may quote yung si Kuya driver, papunta kaming Pasig. Malayo din siya, parang 30 minutes, umabot pa kasi kami ng oras siguro dahil sa traffic at pasikot-sikot doon pagdating doon sa Pasig. Hindi lang pagdating doon, wala pa kami kasi doon sa 7-Eleven, sa kaliwa ka na, ganun yung mga doon location, yung dapat mo sunding ay madami namang 7-Eleven. So medyo nagkawala-wala si Mamang driver, ibang 7-Eleven yung namin napuntahan doon pala sa kabila. Pero sa sunod, ako lang talaga guys, ako lang kasi dati is sinundo ako at ng pinsan ko at saka asawa niya sa airport. So maluwag-luwag tayo na hindi tayo mawala ngayon. Ayaw ko kasi makadisturbo dahil umaga yung dating ko, may mga anak sila, mga estudyante pa, kaya sabi ko ako na lang pupunta dyan. So yung auntie nyo na knows everything, ayan, sumakay. Ayun, pupunta na kami hanggang natuntun ko na nga kasi nabangan din ako ng asawa ng pinsan ko sa daan. Doon, nagkita-kita kami doon, chika-chika konti, kape. Ayun, tapos nakatulog ako doon. Kasi pagdating ko doon ng alas 10 ng umaga, tapos nakatulog ako hanggang alas 2 ng hapon. Tapos yun, naggumala kami ng alas 5 sa SM, ano ba yun Ortigas yata yun, gumala kami doon. Medyo malaki-laki din yung SM nila. Gumala kami doon. Hindi nga ako naka-video, picture lang i-ano ko dyan, i-edit ko lang dyan. Hindi na ako naka-video kaya nagsimula na yung parang medyo masakit yung ulo ko kasi galing nga sa biyahe. Tapos parang nawala sa akin yung pag-vlog at pag-video dahil nakafocus ako sa mga pamangkin ko ba, na lalo na yung maliit na at least may nakita silang tita, ganun. Tapos naka-focus ako sa banding moments namin ba, kaya hindi talaga ako nakahawak ng cellphone, picture lang kami doon, di ba? Tapos naglaro kami doon sa palaruan, hanggang umuwi na, kumain kami ng inasal, tapos nilibre ako ni kuya ng pinsan ko ng pabango, and then ibot-ibot kami doon, picture, banding-banding din. Then tapos umuwi na kami sa gabi ng kinabukasan, papunta na ako ng agency kasi yun naman sadya ako, di ba, biometric. Punta na akong agency. So guys, walang mga online cars, walang mga online motor, nagsisitago kasi may ulan. Ang mahal ng mga singil. Anong oras na? Kailangan nandun ako ng alas 8, alas 9. Kasi pagkahapon alas 4 uwi na ako ng CDO, di ba? Akala ko kasi guys yung biometric katulad dati nung nagawa namin ng agency is pagdating sa agency, na picture lang kami tapos na. Iba pala doon. Nalimutan ko na kasi malakad-lakad ng papunta na ako doon, tapos wala kami nakita ng sakayan ng pinsan ko, puro may sakay. Alam niyo naman Manila, ang Manila ang dami-daming tao kaya puro may sakay. Tapos ayun nga, si Mamang driver, sabi niya buti mayroong taxi na doon sa daan na pinagtayuan namin. Yung kakalabas niya pa lang, galing siya sa bahay nila, yung kakalabas pa lang siya. Yun binuking niya lang ako ng 600, pumayag na lang ako guys, kaysa maliit ako sa sa agency.
600 yung hingi niya, tapos ang layo-layo, dinagdagan ko na ng 100 kasi ang layo-layo guys, pasikot-sikot pa siya. Galing sa Pasig patungo sa ano Ermita Rojas. Pagdating doon, akala ko doon na kami mag-biometric sa Jesus, pupunta pa pala doon sa malayo. 2 train pang sasakyan mo. Tapos nag-alala na ako kasi may ano pa ako sa hapon, may flight pa ako sa hapon. Kaya sumakay na kami diyan sa Pedro Hill ng train patungo sa Magallanes naman patungo sa saan ba 'yun? Basta doon sa ano, doon sa pangbiometrikan ng mga ano sa Saudi. Dumaan kami sa ano Pedro Hill. Tawang-tawa ako kasi naalala ko yung sa Facebook pala, tsaka ko pa naintindihan nga pagdadaan ka dito OFW ka na kasi daan pala talaga yun ng mga magbabiometric ba sa patungong Saudi kasi sakayan pala yung sa train guys. Ngayon na pupunta na kami doon. Tapos naabutan kami ng tanghali doon sa office, naabutan kami ng tanghali. Tapos nag-alala na ako kasi uwi pa ako ng 12 ng hapon. Tapos nag-break time pa yung mga taga-office. Buti na lang bumalik na yun sila pagka alauna. Tapos maganda na yung flowing kasi fingerprints na naman yun doon sa loob. Magbayad ka ng 1,008 na naman doon. Tapos fingerprint, tapos picturean ka, tapos nakabiometric ka na ulan-ulan yun. Uwi na naman kami. Sakay na naman kami ng train. Pagsakay ng train guys, papunta na kami sa loob. Tapos yung kasama ko, di ba ganun mo yung ticket doon. Tapos ayaw yung pa-entrance niya. Sabi ko, ganun ka na lang sa ilalim. Ang train kasi is na siya ba? Paalis na siya. Kaya sinabihan ko siya na huminto ako, hindi ako pumasok sa train. Sinabihan ko siya, ganun ka muna sa ilalim, suong ka na lang kay natin ang train. Hindi na siya mag-open eh. Kaya doon, papasok na sana ako kasi ang train is dito, may door. Yan, bilisan lang kasi ang galaw doon. Papasok na sana ako ng train guys, yung kasama kong isa, yung babae, yung kasiti ko, taga CDO, ginanon yung likod ko, gusto niya na doon ako sasakay sa banda niya, doon sa door niya na which saan siya papasok, imbis papasok na ako sa kabila. Bumalik ako, sumunod ako sa kanya. Ay, saka pagtiklok ng pinto, muntik pang maipit yung kamay ko, muntik pa akong na doon sa train kay sinubukan kong i-open pa yung door kung kaya pa dahil papasok ako, buti na lang may guard na nasita niya ako kasi gusto kong pumasok, nandun na lahat ng yung 4 na kasama ko, nandun na lahat sa loob. So naiwan ako sa train guys, tapos hindi ko alam kung saan sila hinto, hindi ko alam kung yung train ba yun is isang lugar lang ba yun or iba-ibang lugar bang pupuntahan nun. Buti na lang guys, ang train pala is isa lang palang lugar ang pupuntahan, pero by station siya, nasaan siya hinto, at saka may susunod pa na train sa kanya. So nagtanong ko sa babae na ano yung train na last na pupuntahan nun, kasi hindi ko na alam gagawin ko eh. Kaya wala din ako mga number niya kasi ang sa WhatsApp yung naiwan ko na cellphone, yung isa nandun sa agency, yung hawak ko lang is yung maliit, yung iPhone, yun lang hawak ko, yung pang picture ko ba. Tapos sabi ko, yung train, yung train saan yun pupunta, sabi ko. Tapos ang babae hindi niya maintindihan kasi ang gusto ko itanong is saan pupunta yung train na yun, kasi kung saan yun hihinto dandon yung mga kasama ko, which is hindi pala, is by station pala siya. Dito ang ganito, kung isang hinto mo lang guys na hinto ka ng ganitong lugar. Kung hinto ka sa mali, malaking problema kasi ibabalik ka naman dun sa mawala ka talaga. So nagtanong ako kay kuya, saan ba ako hinto? Pupunta ako ng Ermita Rojas sa namin, sa agency namin. Kung nandun yung mga kasama ko, iwan ako tapos sinamahan niya ako sa mapa. Tapos sabi niya, kung dito ka hinto sa Ermita Rojas, 5 station ka pa, 1, 2, 3, 4. Dito ka sa Pedro Hill hinto. Sabi niya, is announcement naman yung sa loob kung anong station ka na, saang lugar ka na, which is nag-announce naman talaga yung example, nandiyan ka sa the train is on station in EDSA, the train is station on ganito ganyan, Pedro Hill, and the train station is on ganun siya bang-announce, dito ka hinto sa, sabi nga niya, dito ka hinto sa Pedro Hill. So 5 station pa, sumakay ako, tingin ako sa labas. Tapos yung pag Pedro Hill, hindi ko nakita agad yung kasama ko, nandun pa sa gitna, nag-aabang sa akin. Sa paglabas ko guys, nagtawanan silang lahat. Grabing kansyaw nila guys, kay kung sino pa daw yung nagmamadaling umuwi, siya pa daw yung napalya. Kaya ako pa yung madaling umuwi na may flight pa, naiwan pa ako sa train. Grabing tawa nila guys sa akin kasi hindi na mo pinta yung mukha ko pag sa train. Pag-alis sa train, sino ba namang matuwa guys, naiwan ka mag-isa, hindi mo alam saan lugar ka, hindi mo alam saan ka hinto, hindi mo alam yung train, sama ka lang, di ba, sasamahan mo. Kung hindi mo talaga baunin si magtatanong, is wala talaga. Kung isang hinto mo lang sa station na mali, mawala ka talaga. Buti na lang is nakatanong tayo kay kuya. Yun nga, tawang-tawa sila kasi yung mukha ko daw hindi daw mapinta, kung sino pa daw nagmamadaling may flight, siya pa daw naiwan ng train. Ayun na guys, tapos bumalik na kami sa agency. Meeting na naman si kuya doon, ganung agency, may processing fee pa, nangingi pa ng processing fee. Tapos nangingi pa siya, tapos sabi niya pakuha niya pa ako ng bagong NBI clearance, which hindi ko nasabihan kasi yung NBI clearance ko is nabutan ako ng expiration dahil na-late yung last na medical ko, di ba, napalya yun, pangalawang medical is parang na-late yung mga process pa, na-late yung mga ko ba. So October 15 na expire siya. So na ngayon, November 4, napaka-choosy pa nila. Ilang weeks naman sana ang expire. So sige na lang, sabi niya, hindi daw ako nakasabay sa grupo ko na paalis pa Saudi, malilit daw ako, may iba kay nila ako ulit ng NBI clearance na bago. Nila ako ipakuha ba. Tapos
i-send sa kanila, sabi niya punta ka lang diyan sa inyo. Ay sir, may ano pa ako, uwi na ako ngayong alas 4. Sabi ko, try padala ko na lang sa inyo. Ginanon ko talaga. Just kung hindi ka pa ano guys kung hindi pa sila mga arte, okay lang sana yun no? Ang kala nila may record yung tao, di ba? Pwede lang sana yun, sana masuyo ang October 15 pa na expire, tapos ano pa November 5, okay lang naman sana kung 5 months ago na expire. Bahala sila diyan, malit-lit yan. Wala na ako, at least nandito na ako sa sa lugar namin. Wala ko pakialam kung late ako makapunta ng Saudi. Tapos yun na nga guys, pagdating ko doon, sabi ng kasama ko, sumabay yung kasama ko. Sumabay sa taxi kasi pauwi din siya sa ng gabi, sumabay siya sa airport kasi patapos agency. Pupunta na ako ng airport. Sabi ng kasama ko i-check-in na lang daw niya ako advance sa airplane. Tapos pagka guys, nakita sa ticket is pala ako na reschedule pala, naging alas 6 ng gabi. So kumain muna kami doon sa Jollibee kasi may Jollibee doon sa gilid sa Terminal 2. Kumain kami doon, pero kung masama na yung pakiramdam ko kasi sa pagod, sa biyahe, sa sakay palit-ulit. May ano pa doon, basta iba yung doon, iba yung klima doon, sasakit yung ulo mo. Siguro nanibago lang, di ba, or sa Tapos kumain kami doon, naghiwalay na rin kami kasi bawal siya pumasok sa terminal ko Terminal 3 kasi siya, akin Terminal 2. Yun, naghintay ako doon, tapos nakaidlip ako. Pagtingin ko, alas 6:20 na, 6:20 PM na, 6:05 ang alis, 6:20 PM na. Kulang ko, baka naiwan ako kasi nakaidlip ako, di ba, sa airport. Tapos buti na lang hindi pala nag-announce yung AirAsia na transfer, yung ganito daw na flight transfer sa Gate 14 dahil alis na. Ang alas 8 ko, salamat. Dahil alis na kami kasi padilid siya guys, dahil sa bagyo siguro sa hangin. So pinatransfer kami dun sa Gate 14. Yun, praise the Lord, is nakasakay kami ng eroplano at kahit mangin-hangin konti, laban pa din, biyahe pa rin. So kinaya naman ng piloto. Nakarating kami ng safety. Pagod talaga ako guys sa isang araw na yun, na lakaran. Kaya hindi talaga madali ang mag-apply ka ng OFW ulit, mag-apply ka ulit ng abroad, back to UNO, hindi talaga madali. Tapos okay lang yan guys, kaysa man na hindi ako umuwi, di ba? Tapos bakasyon lang ako. Tama naman yung decision ko, nag-stay ako dito ng 1 year para makasama ko pa yung anak ko. Tapos nakabanding kami. Ko dito ng matagal. Kaysa magbakasyon kaysa man iparehas ko yung ko sa ibang nanay doon na walang uwi, di ba? Makasahod lang sila, ayoko yun. Gusto ko umuwi, gusto ko nga na magbakasyon ulit Sarap ko yung umuwi, sarap Kaya nga lang ngayon is back to UNO to apply talaga tayo, kay umuwi man tayo, exit talaga ako guys in 5 years, final exit talaga ako. Ngayon baka 2 years hindi natin alam, baka 2 years lang ako doon, is uwi na talaga ako for good, kay may tatapusin lang kaming bahay, and then tingnan lang natin, hindi natin alam yung wala na nga sana akong bumalik ng Saudi so hindi natin alam yung sitwasyon ng mga panahon kung saan ka pupunta patungo. So huwag tayong magsalita ng in advance, di ba? Kasi di natin alam yung destiny natin, yung journey natin, hindi natin alam na pupunta tayo sa ganito ganyan, yun pala hindi, hindi mo pala destiny makapunta dyan. So ako naman is hindi naman ako pala chika guys na ganito na galing na ako sa Saudi, pupunta naman ako ng Japan, pupunta naman ako ng Canada, ganun. Hindi talaga ako na ganyan guys, kasi alam ko na Middle East pa din ang balik ko. Bakit Middle East? Kasi nandyan yung 5 years ako dyan, hindi ko na kailangan mag-adjust sa lahat, mag-adjust sa pagkain, sa lahat ng bagay, sa weather, sa kasi alam ko na madali na lang sa akin ba, maliit na lang adjustment, di ba? Kaya ayun guys, is gusto ko din naman ang Middle East kasi ayoko ng yung sobrang open, maraming bastos, di ba? At least yung Middle East is safety ka, takot sila mang bastos, safety yung mga babae. Tapos mura pa yung doon, yung cost of living, mura talaga yan, number 1 cost of living doon. Makakabili ka ng mga mumurahin, mga sa bahay niyo, mga gamit, ganun, tapos makaipon-ipon ka. Gusto ko talaga yung Middle East, bala sila dyan. Kaya yung iba, alam nyo guys, yung iba pumunta ng mga Italy, mga Europe, yung iba lang talagang maswerte, yung iba bumalik ng Middle East, totoo lang. Kasi maganda lang pakinggan yung Europe, ang iba, mahal ang cost of living. Tapos on-call ka pa, kay yan season, di ba? Minsan may trabaho, minsan wala. So kahit malaki yung sahod nila, minsan wala naman silang trabaho. Kaya yun, laban ka lang talaga. Kung sa Middle East din, is laban lang talaga siya, strong personality mo doon, kasi iba-iba din makasalamuha mo. Magiging introvert ka na lang doon, yung sarili mo lang isipin, huwag ka na makahalubilo, at least work bahay ka na lang, para walang gulo. Oo. Kasi yun talaga yung mo din, pakasimani, makasama mo sa bahay, makasama mo sa work. Yun talaga, yung trabaho, walang problema, kaya mo, pero yung mga ugali ng makasama mo dyan, ka talaga struggle. So yun naman guys, para ma-end na yung video natin, kasi pagod talaga ako this week. Bye!